Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw sa tanan, dalaygon ang Dios sa oportunidad nga usab iyang gihatag kanato karon nga makapadayon kita sa atong buluhaton og salamat sa tanan nga nagapaminaw karon diha sa inyo hangatag-sa kapanimalay diha sa inyong mga radyo og sa tanan nga mga naga-follow karon diha sa ato nga mga Facebook friends. Good morning and niining kabuntagon mag-adto kita sa pagsugod diha sa pag-ampo. Magapangamuyo kita. Amahan og Dios nga langitno, nagapasalamat kami sa oportunidad nga imong gihatag kanamo nga makahimo na usab kami o Dios sa pagdangop diha sa balaan imong presensya, pinaagi o Dios sa pagbasa sa imong pulong, pagpamalandong o Dios og tabangan imong Ginoo nga ang tanan nga nagapaminaw karon ang imong pulong maging adunay benepisyo diha sa among mga kinabuhi. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw og ang tanan nga nagahigugma labaw sa tanan sa imong balaang pulong. Kini among gitugyan diha kanimo uban pagpasalamat in Jesus name. Amen. Nini karong higayon ato ang nga mathatag ang panahon usab sa pagpamalandong diha sa pulong sa Ginoo. Og una sa tanan magapasalamat kita sa Dios tungod kay siya man iway kanato, no? Gina-spare kita gikan sa possible kapag tama sa awring, pero praise God tungod kay iya kitang gihatagan sa iyang grasya o kaluoy nga naka-experience man og gamay nga hangin pero dili gyud masyado og unlike sa kanang natamaan gyud nga mga area, no? Salamat sa mga tanan nga nagapangamuyo alang kanamo usab dinhi and dalaygon ang Dios sa iyang mga paghatag o mga tubag sa matag karon unya ang kita nagadangop niya kaniya. Nini karon higayon padayon kita sa paglantaw, pagtan-aw sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nagahisgot kita about faith in the Christian family. Kini siyang hilisgutan o sa ka-common kaayo pero sometimes neglected diha sa ato nga panimalay o even sa atong sosyudad. As of now, bihira kay kita makakita og pamilya nga matawag nato nga maayo gyud nga modelo diya sa ato nga lugar sa atong sosyedad, no? This time ania kita sa part 5 sa pagtutok sa mga butang nga dapat nato nga kita ma-remind, no, gikan sa pulong sa Ginoo. And magatutok kita about the Christian children in the family, the Christian children, mga kabataan nga natudluan diha sa pagtulunan sa Ginoo. Now, kung atong tan-aw ni gala natun-an nato sa part 4, hisgot natun-an nato ang Christian wife and mother. As wife and mother, naa sila'y specific rule, duty nga dapat gampanan nila diya sa panimalay. Of course, as we have studied, ang mga asawa, wives are to submit to their husbands. Wives are to respect and to love in response to their husbands. Og of course, nakapaloob ni ini ang ilaha nga mga responsibility. Kung atong tan-aw ni gala, kini nga mga responsibilidad sa mother o sa wife diya sa panimalay, enough na kaayo nga mu-aspire pa siya og lain nga mga challenges sa kinabuhi, no? So ang diha sa pamilya, ang order of authority which is given by God
ana agyoy orderliness, no? Ang husband siya gyud ang gibutang sa Ginoo nga leader o matawag nato nga haligi diha sa panimalay. Ang husband mo responsible sa tanan sa tibuok panimalay. Siya ang mga tubang later on diha sa hukumanan sa Ginoo kung paano siya nag-function as husband, as father, as leader in the family. And ang wife also, ang iyang rule is to submit dito sa iyang husband and to respect no matter kung unsa iyang capacity. Atong makita din nga ang iyang role is to submit and to be responsive to their own husbands. Amo kana ang kwan sa mga wives. Now, and nakapaloob ni ana ang iyang nga pagdumala diya sa panimalay. Iyaha kana nga responsibility, iyang duty to love their children, to manage the household, and to provide spiritual training when male leadership is lacking. Kaya na may mga panahon nga ang father is unable sa pag-lead diya sa panimalay, sa spiritual aspect. So that's the time mo take over siya, mutabang siya, mo assist ng paluyo diya sa hilikoton diya sa panimalay. Now, this time, ato na sa matanaw the Christian children or child in the family. Unsa man ang simple nga rule or duty sa mga kabataan diya sa atong panimalay. At according sa ato nga makit-an sa balaang kasulatan, children are to obey their parents. Very simple. Children are to obey their parents. And most children maybe nakamemorize sa mga verses nga posible na to nga mahisgutan. Pipila lang ka mga higayon. No? Dinhi sa Ephesians chapter 6 verse 1. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Very simple. Ingon pa, ang pulong sa Ginoo nagaauhag, naga-challenge o nagahatag direct yun nga command alang sa mga kabataan diya sa panimalay. Children are to obey their parents. I remember one time, yan na ay mga kabataan nga kini nga verse medyo gi-distort, no? Yan man gihimong gi-retoke ang verse. No? Naingon ang bata, parents, obey your children in the Lord. No? Usahay gina tungod sa common sa verse, memoryado sa mga kabataan, pero sometimes gina-distort siya, ginabali. Instead of children, obey your parents in the Lord, gihimo nilang parents, obey your children in the Lord. So, butang dili mao. Kay ang nakasulat sa balaang kasulatan is this, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Meaning to say, ang pag-obey sa mga kabataan diha sa panimalay, diha sa ilang parents, sa iyang father, sa iyang mother, that is right in the sight of God. Mao kana siya atong makita higala mga kabataan diha sa atong panimalay. Ang rule sa mga kabataan diha sa panimalay is to obey their parents. Mao kana siya. And someday, muatubang usab ang mga kabataan, ikaw karon nga nagapaminaw, young people, you are included niini. No? Gikan sa mga gagmayng bata, hantod sa moabot ka sa imuhang adulthood. Ang imong responsibility or hangtod nga magtukod ka og sarili nimong panimalay, you are under this command. Ingon ang pulong sino, children, obey your parents in the Lord, for this is right. No? Mao kana siya ato makita higala kung imong tan-awon, kung imong hibaloon higala, mao kana siya ang nakasulat dinhi sa balaan nga kasulatan. Children, obey your parents in the Lord. How the Christian children obey?
kung imong tan-awon ang balaang kasulatan, we should obey, or the children must obey in the Lord, for this is right. No? Mo-obey siya sumala sa pagbulutan diha sa Ginoo. Now take note, parents, dili kini siya pwede i-abuso. Kay nga naman, adunay gisulti specific nga instruction ng Ginoo. The children are to obey their parents in the Lord. Buot ipasabot hingala in the context nga ang i-obey sa mga kabataan diya sa panimalay kanang mga butang nga muhaom sa kabubuton sa Ginoo. In case nga ang mga parents magsugo sa ilang mga kabataan paghimo og dili maayong butang, that is outside the context sa pag-obey. Kung imong tan-awon ang specific nga gisulti nga command sa Ginoo, no? In all things, for this is well pleasing to the Lord, no? Ang context is in the Lord. Tanang butang nga uyon sa kabubuton diya sa Ginoo, dili mo labag sa kabubuton sa Ginoo. Nga naman, there are times nga ma-abuse ang ginatawag nato nga karapatan sa bata, ang duty sa mga kabataan diya sa panimalay. Gamiton ang mga kabataan sa abuso nga pamaagi, no? Mao kana siya ato nga klaruhon. Children are commanded by God to obey their parents in the family, no? In the Lord, no? Diha sa panimalay, mo-obey sila in all things in the context sa kabubuton sa Ginoo. Now, di lang kana, ang ikaduhan lang responsibilidad is to honor their parents. Children or Christian children are to honor their parents. Ang ilahang responsibility not only to obey their parents but also to honor their parents. According sa verse number 2, nag-ingon ang pulong sa Diyos, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Honor thy father and mother, which is the first commandments or commandment with promise. Ato makita, this is a second duty of our children diha sa atong panimalay, to honor their mother and father. Mao kana ang command. In verse number 3, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Mao kana siya to makita igala ang pag-obey diha sa kabubuton sa Ginoo sa ilang parents, ang paghatag og honor, mao kini siya ang sugo ang gihatag sa Ginoo nga giubanan niya og promesa. And what is that promise? Nag-ingon pampulong sa Ginoo nga ikaw mabuhi og hataas dinhi sa kalibutan. Now higala, kabalo ka mo, usahay murag dili kayo masabtan kining nga mga area, kining nga portion. Pero kung ato nga tan-awon pag maayo practically, kasagaran sa mga kabataan or mga pamatan-on diya sa panimalay nga medyo mamubo lang ang kinabuhi is that panahon nga ang ilang mga kabataan disobedient diya sa parents. Kana bitang dili na nagatahod, dili na naga-obey sa ilang parents, mao na kasagaran ang mga kabataan nga mapahamak o mahimo gyud nga dali ra gyud maputol ang ilang kinabuhi. Dali kay maupos ang ilang kinabuhi kay nganuman usually sa mga kabatan-unan karon kung atong tan-awon aktual, no? Makita na to nga ang mga kabatan-unan nato karon is most of them undisciplined o nagkinabuhi sila sa pagpatuyang kung unsa ilang gusto mo ilang buhaton, unsa tong mga butang maka-enjoy kanila ilang sundon. Butang nga dili makalipay sa Ginoo o sometimes nagtangag siya og mga curse, mga tunglo gikan sa Ginoo. It's because ginalabag nila ang ilang duty, ang ilang mga rules diya sa ilang panimalay. Og maitabo
mapahamak sila, madisgrasya, or mapaadto sila sa mga kabarkadahan nga nagkinabuhi, nga sukwahi sa kabubuton sa Ginoo, mapariwara sila o masulod sa mga bisyo nga grabe gyud makadaot sa ilang pagkinabuhi, no? Og mo cause sa ila og early nga kamatayon. Mao kana siya ang sagad nga ato makit-an bisan sa atong palibot. Og mao kini siya ang mga butang dapat timan-an nato. Ngano nga ang mga kabataan kinahanglan mag-honor diha sa ilang ginikanan, mag-obey tungod kay mao kini ang command sa Ginoo, the first commandment with promise. Now, adunay gisulti ang pulong sa Ginoo even in the Old Testament. Exodus chapter 20 verse 12, kung imong tan-aw ng original nga pagsulti nito nagingon, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Huh? So, mao kada siyang klaro nga even before in the Old Testament naghatag yun ang Ginoo niini nga maong order ngadto sa mga kabataan, pero kung mag-obey ang mga kabataan diya sa panimalay, na ay blessing, na ay pinasahi nga panalangin ang Dios alang sa mga kabataan. Siguro nagaingon na ay mga instances nga obedient man to akong bata nganong dali ra man siya namatay. Well, mao kana siya naana na sa kabubuton sa Ginoo. Wala ta nakabalo sa siguro sa mga rason, wala ta kabalo ni ana. But usually, naturally, mao kini ang gisulti sa pulong sa Ginoo para sa mga kabataan to obey, to honor their father and mother. O ni ana kung ma-follow, ma-observe sa mga kabataan diya sa panimalay, adunay pinasahi unique nga mga blessing ang Ginoo alang kaniya. So, it could be maging prosperous siya, protected siya sa Ginoo, layo siya sa mga tunglo sa Ginoo. It's because naging obedient siya o matinumanon diya sa kabubuton sa Ginoo. Paano siya maghatag og honor? Pag-obey, pag-honor sa Ginoo by providing for their welfare in latter years. Kaya naabay mga panahon nga ang atong mga kabataan gagmay pa karon, so human gipa-eskwela, maging successful na o maging professionals later on o maging able nila sila sa pagkinabuhi. I-bless sila sa Ginoo sa mga maayong parents, mga ginikanan nga nag-amuma kanila, nag-asikaso kanila, nagpa-eskwela, naging successful sila. Then after that, ang mga parents matigulang na po na sila. So unsa man ang ilahang role, ingon nga nagpamilya na later on, naging successful na sila, okay na kailang panginabuhi, niya ang ilang mga parents na usab matigulang naman po. So paano dinhi na makita ang command, second command sa Ginoo, i-honor ang ilahang parents. It means to say they are now responsible, their duty ang pag-provide or pag-assist sa mga panginanglanon sa ilang mga ginikanan later sa dihang sila na po ang naging stable. Dili nga pabayaan day nila. Naiuban mga kabataan nga kanang amumag maayos mga parents pero nakalimot sa parents after nga naabot na nila ilang mga pangarap sa kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo in 1 Timothy chapter 5 verse 4. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. So, kaning widow dinhi nagahisgot sa mga elder nato nga mga naging unable sa pagkinabuhi, maybe tabanganan sila, nagkalisod sila, siguro wala sila kapundar sa ilahang bata-bata pa sila, wala sila kapundar kay nganuman ang tanan nilang paningkamot gibuhos nila ngadto sa pag-atiman sa ilang mga ginikanan, mga anak o aron maging successful when later on na wala sila naka-prepare sa ilahang future. So ang nahitabo makaluluoy sila. Then after this,
is the children responsibility and duties nga ila pong tan-awon ang ilahang nga mga ginikanan nga mga unable na magkinabuhi, mag-support sa ilang sarili, or kailangan na nila og assistance. Dapat po ang mga anak nga matinahuron, nag-honor sa ilang parents, di po nila kalimtan. So mao na ning panahon nga moingon ta nga ilahan na pod ang pagtabang. Dili lang kanunay nga ang anak mao ang tabangan sa parents. Later on, ang mga anak na pod nga naging stable na, sila na pod ang mag-asikaso o magtabang. Di po nila pasagdan ilang mga ginikanan. Mao kada siya natural nga operation sa ato ang nga kapanahonan. So mao na siya, for that is good and acceptable before God. Makalipay sa Ginoo pag naa kay mga tigulang diya sa panimalay nga imong giamuma giatiman, karon nga able ka na. Maka na. In verse number 8, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Sakit kayo, makauulaw kaayo alang sa pamilya, kana bitang ang ilang mga sakop sa pamilya, labi na ilang mga tigulang nagpakilimos diya sa kadalanan. Nga suppose sila matawag nato nga able man nga makabuhi sa ilang mga elder, mga katigulangan diya sa ilang panimalay. Sad to say, nagipasagdan ang ilang mga unable na mga tigulang. So makaluluoy ang ilang na himutangan or na ilang kahimtangan. Samantalang ang mga anak nga gipapundar, gipapanukad ug maayo, nakalimot sa ilang responsibility diya sa ilang mga ginikanan. Sa kuampa, nakalimot og lingi sa iyang likod. Kinahanglan ma-check ang ato nga mga pagkinabuhi. In 1 Timothy chapter 5 verse 16, iyon pampulong sa Ginoo, if any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. So, dili na to ipaubaya ang responsibility na to sa atong mga elders. Responsibilidad na to ingon nga mga anak nga ipaubaya na to, pasagdan na to sila, maningkamot sila, mangita sila asal lang pangkadangop. Nga suppose ikaw nga anak gipapundar kag tarong, gipapanukad kag tarong, it's your duty nga imong almumahon, alagaan ang inyuhang mga tigulang. Mao kini siya ang cycle sa ato nga mga duties diha sa atong panimalay. Mao kana siya manghigala nga hinaot pa nga ang pagpamalandong nato karon na short time nga pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mag-remind ka nato, alang kaninyo mga kabataan. Karon responsibility sa mga parents ang pagpundar sa inyong mga kinabuhi. Of course, behind anang tanan ang Dios, siya gid ang nagatugot. Pero ang authority, ang responsibility or duties diya sa panimalay, it's the father is the leader, siya ang in charge. Kinatibuk-an diya sa panimalay, assisted by the mother and wife, and then the children. Sila ang mag-obey, mag-follow, aron nga mapundar sa mga parents ang ilang future. And then, after that, ang mga kabataan po, dili dapat makalimot sa ilahang ng mga ginikanan o sa mga elder nila later on. Especially, sila nakpundar na. Dili nga maging selfish ang mga anak. Dili niya dapat kalimtan ang ilahang mga ginikanan. Hinaot pa nga ang pulong sa Diyos, nag-remind o nag-check ka na to, nag-correct sa ato nga mga pagkunahuna. Higala, igsuon, suking tigpaminaw. Ang atong kinabuhi, dili kini nga simple nga pagkinabuhi nga ato lang. Aduna kitay Dios nga gialagad, og someday
kitang tanan moatubang diha sa Dios ug iya kitang i-judge kung paano nato gikinabuhi ang kinabuhi nga atong gi-enjoy karon ug paano pud nato buhat ang mga responsibilidad nga dapat natong masabtan as father, as husband, as father, as wife, as mother, and as children diya sa panimalay. We should obey the command of God in order to keep our family continue on na maging ma-bless siya gikan sa mga panalangin nga gikan sa Ginoo. Hinaot nga ang Dios nga panalangin kanatong tanan ug kanimo nga nagapaminaw karon. Dalaygon ang Dios og himayaon ang iyahang pangalan.